Yeah. Came at 17. Damn. Oy, oy, oy! Nandito tayo sa puno ng balete. Wala lang. Tatanggalin mo itong balete na to? Parang hindi ata, no? Oh, hindi naman ang balete na pag-uusapan natin, no? Nandito tayo ngayon sa may Tondo Sports Complex. Ito yung dating may swimming pool na ngayon mas pinaganda pa ang gagawing swimming pool dito po sa project na ito na pinangungunahan po ng ating mahal na Congressman Ernix Dionisio. Ayan. Pero sa suporta po ng lungsod ng Maynila, kasama po taga DPWH, maraming salamat po sa national government. Ayan, thank you din po sa inyong suporta. And then ayan, kay Mayor Hani, kay Vice Yul, sa Konseho, ayan, sa lungsod ng Maynila. Ayan, ito po yung project na pinapatayo. I don't know kung ilang floor to. Tingin ko 4 eh. So 4 ata to. Magkakaroon din ng swimming pool to, magkakaroon ng basketball court, ano pa ba yun, multipurpose para sa mga events, ano pa ba, marami pang iba. Baka siguro yung mga tennis pwede dito eh, o volleyball pwede namang gamitin yan sa isang platform area lang. So ngayon, ito pa rin nakita natin, structural pa lang. At itong ground floor pasukin natin mamaya yan. Pero itong second floor medyo walang madadaanan daw kasi ginagawa pa. So 4 na palapag ho ito. I think magkakaroon ng opisina ata to eh, sa dulo. Malapit na to sa Isabelo. So katabi lang ng Isabelo, katabi ng Morga, katabi ng Moriones, katabi ng simbahan ng Santo Niño. Ayan, so magkakatabi-tabi nito. Actually yung isang project dyan, no, yung ginagawa dyan, yung sa May Hernandez, andito na, actually tabi-tabi na yung project, no, sa lungsod ng Manila. Well, ayan, pinangungunahan agin to ni Congressman Ernix Dionisio. Ayun, so sa hindi pa po nakakaalam, si Congressman Ernix Dionisio po ay congressman sa unang distrito sa lungsod ng Manila, first district. Ayan, so ito talagang Batang Tondo talagang ipunush ang ganitong klase mga project. Parang si Yorme din to eh, parang hindi nagpapahinga, tuloy-tuloy ang gawa, walang pahingahan, basta may maitulong lang sa taong bayan para lang sa kaginawaan ng mga mamamayan. So eto sa taas, hindi pa natin pwede akitin yan, bawal pa. So pinapakita ko lang ang sitwasyon kung ano po ang meron dito. So kasama ko si Ponce ngayon, si Ponce. Galing sa initan kami dalawa. Actually hindi nga namin naabutan si Kong kanina sa Isabelo. Akala namin nandito sa kabila, wala din pala. So actually nandito taga DPWH kanina, nag-check dito, sabi ng engineer. So nag-check dito, kaso nga lang mabilis lang. So hindi natin naabutan. Pero pwede natin pasukin na itong ground floor. So mag ground floor muna tayo. Hanggang ground floor lang, huwag muna tayo maging mataas. Okay. So ayan na swimming pool, ayan, no? Sana all. Ayun. So ito yung ground floor. So tapos na itong ground floor eh, maayos-ayos na ito dito eh. Mga boss, break time? Break time ba? Break time? So ito yung ground floor. Nice, fairness ah. Maluwag. Pakita ko lang sa inyo kung itsura nito. Structural pa naman to kasi di pa mo siya ma-appreciate. Pero pag natapos to, talagang bawing-bawi ka na rito. Hindi ko lang alam kung deposit ito. Ano ba to pare? Elevator? For elevator ba to? O deposito lang? Magkakaroon mo ng elevator to? Okay. Sa elevator to, no? Sa elevator pala. Mali pala ako. Deposito sabi ko. So elevator pala to. So abangan natin yan. So ito wala pa talaga. May makisamin na yung ginagawa na. Pero hindi pa totally. Siguro nasa ano pa to? Nasa 40%. 40% pa lang to. 40 to 50%. So ito sa head na to. So wala tayong gaanong makikita pa masyado ngayon kasi hindi pa natin ma-appreciate. Kaya actually sa harap nito andyan may mercury drug. Ayan, pag tumawid ka dyan sa side na to, papunta na po ng Moriones yan. Ito may ginagawa rin rito. Ayan. So
maraming nangyayari, maraming ginagawang proyekto sa Manila, especially sa side ni Kong Ernix, sila ni Mayora. Sila ni Mayora may pinapatuloy na ngayong Isabelo. Actually matagal na plano na rin yan, from Yorme time pa yan, yung Isabelo na yun, na pinapagandahin din yung school, papadagdagan. At ayun, nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang proyekto. Walang halos tigil ang proyekto dito sa lungsod ng Maynila. Sabi ng iba, tumigil na daw. Hindi po, tumigil lang po talaga kami mga vloggers na umikot. Kasi ang iba naghanap na ng ibang content, yung iba naman hindi na nakapokus sa Manila. So tayo, dahil nasa Manila pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo pag-ikot natin. At pagbabalita sa inyo na ganito yung mga nangyayari ho sa lungsod ng Manila. So anyway, let's get it on. Let's get rock on. Tuloy-tuloy pa rin. So basta sige lang, walang mawawala, tuloy-tuloy lang tayo. Ito yung papuntang second floor, so bawal pa tayo umakyat dyan kasi yun nga, hindi pa ito tapos at may ginagawa pa, so medyo delikado pa. Pero ayan po yung isa sa mga hagdan rito, which is malapad, ayan, maluwag. Parang same lang din po yan sa District 2 na mga project na pinapagawa ni Congressman Valeriano. So ganoon talaga, mga congressman talaga masipag yan. Plus dadagan pa ng mga mayor, dadagan pa ng mga konsehal na tutulungan. So eto, so sa ngayon ito lang makikita natin. Wala masyadong ganap, wala tayong masyadong appreciation pa dito kasi bago pa nga. But someday somehow abang-abang lang tayo at lalo itong gaganda. So ayan, ito yung location sa labas. Ayan po yung simbahan ng Santo Niño, malapit na to, magkaharap lang. Ayan, so ayan, ito may puno ng nara dito. So hindi pa actually ito trivia lang, ang puno po ng nara ay hindi pa pwede itong putulin basta-basta dahil isa ito sa ating national tree at hindi pa pwede itong tanggalin kahit maano man ang sitwasyon dyan. Kailangan still nandyan yung puno na yan. Kung matutumba man yan dahil sa nature, yun posibleng pwedeng tanggalin. Pero pag yung ganito like mga nara, mga balete, parang alam ko medyo talagang stricto si DNR dyan. So ayan, diba ang ganda. Pag natapos siguro to talagang ma-appreciate mo talaga itong kagandahan ng lugar na to. Sa ngayon kasi hindi pa masyado kasi yun nga, inuulit ko, bago pa, ginagawa pa, pero yung structural, yung wiring, yung linya ng tubig ayos na. Ayan o, nakita nyo, ayun o, diba? So that's it. So abang-abang na tayo sa more update soon, mga siguro mga isang taon pa, mas ma-appreciate na natin yung itsura ng lugar na to. So di ba, pag galing ka simbahan, kung gusto niyo mag party pwede kayo mag party rito, malapit lang dito sa District 1. Ayan. So ayan, thankful tayo dahil napagbibigyan tayo ni Congressman Ernix na mag-ikot sa mga project dito po sa lungsod, especially sa District 1. At nakita nyo, ayan. So anyway, magpapasalamat ako sa time. Ayan, ayan, medyo mainit talaga panahon. Grabe, iba talaga naramdaman ko. Ang init. Talagang, ayun ko, lumalabas yung espiritu mo eh. Kaluluwa mo, sobrang init ng panahon. Kaya itong sinasabi ng iba, madali maging vlogger. No! Mahirap po maging vlogger, especially kung nandito ka sa field. Oo. Pag yung vlogger na nasa upuan ka lang, doon ka lang sa aircon, walang problema yun, kumikita pa yun. Maganda buhay noon. Kung nakatambay-tambay ka, tapos sa salita ka lang, tumitira-tira ka lang, maganda buhay noon. Pero mas isipin nyo, sa totoo lang, honestly, mas mahirap po maging field vlogger o laging ganito, especially pag nasa labas ka. Napakahirap po. Iba po yung pakiramdam, ang init, especially sa panahon ngayon, pag may sakit ka, hindi pwedeng maging ganito yung trabaho mo kasi talagang expose ka sa araw. Pag field vlogger ka, naghahanap ka ng content, which is in every way you must find the content by your own. So ito yung nangyayari. Pero kung food vlogger naman, ang kalaban mo dun is yung health mo eh. Oo, kasi pag food vlogger, kahit ano-ano kinakain mo, may possible na magkaroon ka ng sakit dahil dun sa pagkain na nakainan mo. Unless kung kinakain mo, yung binablog mo, yung mga social, actually di naman pare, depende din eh. Anin mo kung social, kung paano kung malagyan ng sakit din yun. Pwede magkaroon ka ng virus sa katawan. So ito naman, kalaban mo bilang isang field vlogger, init. Saka transport expenses. Yun, isa pa.
expenses ng transpo unless kung may mga lilibre. Unless may magsasabi na, sige, bibigyan ka namin ng pampamasahe. Actually, nangyayari yan sa mga food vlogger eh. Usually, food vlogger, tapos like, mga nasa isang location ka lang, ganoon lang. Pero pag yung ganito, sariling pamasahe mo, sariling gastos mo, sabi ng iba, kumikita yung mga vlogger. Oo, yung iba. But the real truth is, paano naman yung iba? O, kumikita nga, paano naman expenses? Wala, hindi naman pwede sabihin mo sa jeep, boss, vlogger ako, mo kong singilin. Diba? Di mo pwedeng ganoon. Di mo pwede sabihin sa taxi driver o sa motor taxi, sabihin mo na, oh boss, vlogger ako, baka pwede save ako, diba? Hindi pwedeng ganoon. So but anyway, this is Channel Reds. Ayan, update po natin dito po sa lungsod ng Manila, sa District 1. Ito po yung project ni Kong Ernix Dionisio ng District 1. Ayan, serbisyong walang kapaguran, tuloy-tuloy. Isa sa mga naambulan ni Yorme Isko. So but anyway, tuloy-tuloy tayo. See you. Ingat kayo. Yeah.